Posibleng madagdagan pa ang mga probinsyang maapektuhan ng El Nino batay sa monitoring ng task force nito na pinangangambahang makakaabala sa pagtatanim ng mga magsasaka dahil sasabay ang tag-init. Hindi pa man ganoon katindi ang epekto nito, ang ilang magsasaka kanya-kanya ng paraan para hindi matuyo ang kanilang pananim gaya ng palay na ang ilan ay mag-aani na sa Marso. May balitang A to Z si Ace Cruz. Posibleng dagdagan na ni Tatay Benvenido ang 2 beses ngayong kada linggong pagpapagana sa water pump para masiguro ang patubig sa pananim na palay na nakatakdang anihin sa Marso. Hindi anya pwedeng magpakakampante lalo't matindi na rin ang init ng panahon ngayon. Ay, sugalo talaga yung pagpapalay kahit naman aling ang hanap buhay. May lugi talaga. Wala ng loob. Papagbala na yung patabang magpaganda, yung abono. Sa monitoring ng Pag-asa, bagamat hindi pa opisyal na nagsisimula ang summer season, ramdam na ang nakapapasok init sa malaking bahagi ng bansa. By the end of February, mag-expect na po tayo na makaka-experience na tayo ng unti-unting pag-init ng ating temperature, ambient air, kaya yung mga heat index monitoring natin ay mag-start na rin yan na mag-pump. So tataas na po yung mga heat index values na na-experience natin. Ang problema, ngayon pa lang, nakitaan na ng pagbabang level ng tubig sa mga dam sa bansa dahil sa sabay-sabay na paggamit pero kakaunting pag-ulan sa watershed ng mga ito. At inaasahan na sa pagtama ng El Nino ay mas dumalang pa o talagang hindi na magkaroon ng pag-uulan. Kung ang normal mo ay about 100 millimeter, so kung may mas mababa dyan, about 60% to 40%, ay below normal na tinatawag natin yun or may kabawasan sa ulan. So sa ating forecast for February and March, may mga areas pa rin sa Luzon o most part ng Luzon ay makakaranas ng tagtuyot o kabawasan. So ulan. So ito lang yung mga buwan na wala talaga masyadong ulan. At mainit itong mga buwan na ito kasi ito yung transition period. Sa datos na El Nino Task Force, may 2 rehiyon na ang apektado El Nino at inaasahan daw na madaragdagan pa ng 10 probinsya sa pagtatapos ng buwan. Medyo malaki yung pinsala. Ito yung Region 6, Western Visayas at saka Region 9, Zamboanga Peninsula. So in terms of damage, nasa 151 million po ang naitalang damage or losses. Projected ng National Irrigation Administration na maaapektuhan whether ng dry conditions, dry spell o drought ay 275,000 hectares. Gayunman, nasa pipeline na ang preventive actions ng Department of Agriculture para tumugon sa mga maapektuhang magsasaka. I-assess kung pwede pong magtanim ng mga hybrid variants ng palay, kung pwede pang maitanim. Kasi mayroong mga nabubuhay sa kaunting tubig lamang at meron din namang heat tolerant o heat resistant. Sa kabila niyan, tiniyak ng task force na stable pa naman. So hindi pa siya dapat maging cause for concern or cause for alarm. Ang primarily ang ginagawa po sa irrigation is inaayos yung irrigation canal. So para maging efficient yung pagdaloy ng tubig, ayusin yung mga kanal. Tapos meron din pong farming strategies na ini-employ para po ma-maximize yung gamit ng tubig. Sa ngayon, apila ng El Nino Task Force sa publiko magtipid sa paggamit ng tubig para maiwasan na rin ang malalang epekto ng El Nino. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.